Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isa sa pinakamagaling na assassin sa industriya na matapos niyang patayin ang sariling mentor na diskobre niyang ginamit lang pala siya ng employer niya upang patayin ito. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2011 na pinamagatang The Mechanic. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan isang cartel boss na gwardyado ng napakaraming armadong security ang dumating na tila talo pa ang presidente sa dami ng bantay. Pag-uwi nito ng kanyang mansyon, dumiretso ito sa pagligo sa indoor swimming pool subalit may lumunod sa kanya nang walang nakakapansin. Nakita na lang ito ng mga gwardiya na palutang-lutang sa tubig na ikinaalarma ng lahat habang tumatakas ang may gawa. Sinubukan pa nila itong iligtas pero binawian na ito ng buhay na inakala nilang nalunod lang, agara namang tumakas ang killer at tumalon sa kalapit na ilog kung saan may nag-aantay na sa kanyang bangkang padaan. Ang killer na may gawa sa pagpatay sa cartel boss ay si Arthur Bishop, isang professional assassin na ginagawa ang trabaho sa pamamagitan ng pagmukhaing aksidente ang pagpatay sa kanyang mga target. Matapos ito ay nakipagkita si Arthur sa kanyang mentor at matalik na kaibigan na si Harry McKenna kung saan ito ang nagturo sa kanya bilang mahusay na assassin. Ipinagmamalaki ito ni Harry dahil sa galing nito sa gawain kaya ibinibigay sa kanya ang pinakamahihirap na target. Matapos makuha ang bayad, dumiretso si Arthur sa bar para makipagkita sa kanyang kasintahan na pinupuntahan niya lang pagkailangan. Isang araw, nalaman ni Arthur na kabilang na rin si Harry sa pinapapatay ng kanilang kumpanya. Nang kumpirmahin niya ang advertisement, totoong kabilang si Harry sa pinapa-terminate kaya hiniling niyang makausap ang employer niya. Nakipagkita naman si Dean Sanderson kay Arthur ng personal at sinabi sa kanya ang dahilan na 6 na buwan ang nakakaraan nakakuha sila ng pinakamalaking kontrata upang patayin ang mayamang target na nagtatago sa South Africa. 5 operatiba ang pinadala nila sa misyon pero napatay lahat ito at isa doon ay kilala ni Arthur. Si Dean at Harry lang ang nakakaalam sa detalye ng operasyon. Hinala nilang ibinenta sila ni Harry matapos makitang may pumasok na malaking halaga sa bank account niya. Si Arthur ang inatasan ni Dean na wakasan ang buhay ng kanyang mentor bago pa nito masira ang buong kumpanya. Pag-uwi ni Arthur, hindi pa din ito mapalagay sa ibinigay sa kanyang misyon dahil matalik niyang kaibigan si Harry, pero tinawagan niya ito upang ipaalam na may nagbabanta sa buhay niya sa utos ni Dean at kailangan na niyang lumabas ng gusali nang walang makakapansin. Ginawa ni Harry ang pinapagawa ni Arthur upang makababa ito ng walang ibang makakahalata kabilang ang mga security nito. Matagumpay na nakalabas si Harry pero doon niya na lang napagtanto na niloko lang pala siya ni Arthur upang siya mismo ang magpakita sa kanya ng walang kahirap-hirap. Alam na ni Harry na papatayin siya ni Arthur at papalabasin na biktima ng carjack matapos makitang naroon ang kanyang sasakyan, pero ganun pa man, isinuko na ni Harry ang sarili kay Arthur at ibinigay ang baril niya upang ito ang gamitin sa pagpatay sa kanya, dahil kahit ayaw ni Arthur magpapadala lang sila ng iba upang patayin siya, doon na rin ito tinuluyan ni Arthur kahit labag sa loob niya. Sa libing nakita ni Arthur ang nag-iisang anak ni Harry na si Steve na wala nang ginawa kundi sakit sa ulo ng ama nung nabubuhay pa ito. Nakisabay ito sa kanya sa pag-uwi at pagdating doon inaya siyang pumasok na muna ng bahay dahil may ipapakita daw ito sa kanya. Nakita ni Arthur na makalat ang buong bahay, wala kasing planong manatili doon si Steve dahil wala namang iniwang mana sa kanya ang ama matapos itong mabaon sa utang. Ang malinaw pa lang sa kanya ngayon ay hanapin ang carjacker na pumatay sa kanyang ama, hindi naman ito pinigilan ni Arthur. Nang gabi ding iyon may nakasalamuhang carjacker si Steve na pilit siyang pinapababa ng sasakyan pero napabagsak niya ang magnanakaw. Nang tutuluyan na niya sana ang carjacker, dumating si Arthur at pinigilan si Steve sa binabalak. Pinayuhan niya din si Steve na ikakapahamak niya lang ang padalos-dalos nitong desisyon. Kinabukasan pinuntahan ni Steve si Arthur upang alamin ang tungkol sa nangyari kagabi kung anong nalalaman niya. Alam niya kasi ang pagkatao nito maging ang kanyang ama kung ano talaga sila, pero hindi na sumagot si Arthur at agara na ding umalis. Nagdaan pa ang mga araw nakipagkita si Arthur kay Steve sa isang pet shop, dahil balak na niya itong turuan upang maging assassin kagaya ng kanyang ama, bilang unang pagsasanay binigyan niya ito ng aso para alagaan.
Binili ni Arthur na tuwing umaga kailangan niyang magtungo sa sinasabi nitong coffee shop sa loob ng 3 linggo. Sinasanay din ni Arthur si Steve sa pagbaril upang maging mahusay at pinag-aral ng mga natural na kamatayan na magagamit niya pagganap na itong assassin. Dahil tuluyan ng kinuha ng bangko ang bahay ni Steve, napilitan si Arthur na patirahin ito sa kanyang hideout. Matapos ang pagsasanay isinama niya si Steve sa susunod niyang assignment, ipinakita ni Arthur ang mabisang agarang pagtapos niya sa target na ikinagulat nito saka pinagmukhang nagpakamatay lang ito. Pag-uwi nila ng hideout ipinakita ni Arthur kay Steve ang impormasyon ng pinapapatay sa kanya na isa pala itong illegal arms dealer na nagbebenta ng mga armas sa kahit anong uri ng kriminal maging sa mga terorista. Ipinakita din sa kanya ang dahilan kung bakit niya ito pinapapunta sa coffee shop tuwing umaga, dahil naroon ang magiging una niyang target na isa ding assassin ng ibang grupo. Wala kasi itong ibang kahinaan bukod sa aso at batang lalaki kagaya niya kaya habang nagpupunta doon si Steve lagi itong lumalapit sa kanya dahil wala itong makitang kahina-hinala kay Steve. Sa susunod niyang pagpunta inaya ng lalaki si Steve lumabas kung saan ito na ang hudyat na may sagawa nila ang plano. Balak ni Arthur na lagyan ni Steve ang inumin nito ng lason na maaari niyang ikakamatay sa loob lang ng 3 minuto. Subalit nang makipagkita si Steve para sa una niyang misyon, hindi nito sinunod ang napagplanuhan nila ni Arthur na gawing malinis ang kanyang gagawin. Nagkunwaring aalis si Steve at doon na siya hinabol ng target, isinasama siya nito sa tinitirhan niya na hindi naman tinanggihan ni Steve. Pagdating sa bahay ng lalaki gusto pala siyang tikman nito, doon na sinubukang gawin ni Steve ang ginawa noon ni Arthur sa target niya pero hindi ito umubra dahil sa laki ng katawan ng lalaki. Napalaban na lang si Steve sa lalaki na muntikan na niyang ikamatay pero sa huli nagawa niya din itong mapabagsak at magtagumpay na natapos ang una niyang misyon. Hindi naman natuwa si Arthur sa ginawa nitong pagpapabaya. Kinabukasan kinuha ni Arthur ang bayad niya sa pagpatay sa target. Hindi nagustuhan ni Dean na gumamit si Arthur ng labas sa kanilang kasunduan, sinabi ni Arthur na sila lang ni Harry ang may kasunduan at presyo lang ang kanila. Ganun pa man, binigyan ulit si Arthur ng bagong target na kailangan niyang matapos agad. Pag-uwi ni Steve naabutan niya itong naghahanda sa bagong target kaya tinulungan niya si Arthur. Ang susunod nilang target ay ang nagpakilalang sugol ng Diyos sa lupa na pinagkakakitaan ng milyon-milyong dolyar ang pagpapanggap. Plano nilang turukan ito ng adrenaline upang huminto ang tibok ng puso at pag dumating ang ambulansya siguradong tuturukan ito ng epinephrine kung saan malalason ang katawan niya dahilan ng ang nagturok ang lalabas na pumatay sa target. Agarang pinasok ng dalawa ang hotel na tinutuluyan nito at naglagay sila ng mga monitor para pag-aralang mabuti ang lugar. Nang isasagawa na nila ang planong pagpatay, nakita nilang may isinasagawa sa target na tinuturukan ito ng gamot na kokontra sa epinephrine at hindi na magiging epektibo ang kanilang plano. Sandali namang lumabas ang bantay para tumawag kaya kinuha na nila ang pagkakataon na tapusin ang target na palalabasing hindi nakahinga at pagkatapos agarang bumalik sa pagtatago. Ikinagulat na lang ng mga bantay nang matagpo ang hindi na ito humihinga, hinala nilang dahil ito sa inilagay nilang gamot. Ngunit may nahulog sa sahig na pinagtanggalan nila Arthur ng harang dahilan nang mapansin sila ng mga bantay. Wala na silang nagawa kundi makipaglaban sa mga ito at sinusubukang tumakas sa dami ng mga bantay. Nagawang makabalik ni Arthur at Steve sa nakahanda nilang pagtatakasan at agarang tumalon sa gusali habang pinapaputukan ng tauhan ng kanilang target. Bigla ding hindi sila umabot sa ibaba kaya dumaan na sila sa bintana bago pa matamaan at agarang tumakas. Dahil siguradong hinahanap ngayon ang dalawang lalaking magkasama, naghiwalay na muna ang mga ito sa pag-uwi at magkikita na lang sa bahay upang hindi mahalata. Subalit nang pauwi na si Arthur nakita niya sa airport ang lalaking sinasabi ni Dean na napatay sa operasyon sa South Africa, sinundan niya ang lalaki na sumakay ng bus upang alamin ang katotohanan. Nang makaharap niya ito sinabihan ni Arthur ang lalaki na huli niya itong nakita may tama sa ulo at inalam kung anong nangyari sa operasyon nila sa South Africa, inamin ng lalaki na binayaran siya ni Dean ng malaking halaga upang patayin ang kanyang mga kasamahan at maglaho. Pinapapatay din sa kanya si Harry pero mas pinili ni Dean ang malapit kay Harry na ang ibig sabihin ganun lang kadaling na paglaruan si Arthur ni Dean. Balak namang patayin si Arthur ng lalaki pero nagawa niya itong mapigilan at naglaban ang dalawa.
May kagalingan din ang killer sa labanan kaya medyo hirap si Arthur pero sa huli abot kamay na niya ang mapatay ito pero pinili pa din ni Arthur na mamatay ang lalaki na masagasaan kaysa sa mamatay sa mga kamay niya. Pagdating ni Arthur sa daungan napansin niyang hindi lang siya ang naroon, dumating ang mga tauhan ni Dean na balak siyang patayin pero nagawang makapagtago ni Arthur. Nang hanapin siya ng mga ito lumabas siya mula sa ilalim ng tubig at pinatay isa-isa ang mga tauhan ni Dean, pagkatapos kinuha niya ang telepono mula sa isa sa mga ito at tinawagan si Dean. Nagbanta naman itong magpapadala pa ng ibang tauhan, sumagot si Arthur na hindi na kailangan dahil siya mismo ang pupunta sa kanya. Habang pauwi, tinawagan niya rin si Steve na nasa kanyang hideout, nahalata ni Arthur na hindi lang ito nag-iisa kaya itinuro niya may baril na nakatago sa ilalim ng upuan. Nang malaman ito ni Steve ay doon na niya ito ginamit upang patayin ang mga tauhang pinadala ni Dean. Pagdating ni Arthur, pinahanda niya si Steve ng mga magagamit nila at hahanapin niya ang kinaroroonan ng kanyang employer. Nakita ni Steve na kay Arthur ang baril ng ama kaya alam na niya ngayon na ito ang pumatay na ikinagulat niya, pero walang sinabi si Steve pagdating ni Arthur. Habang nasa biyahe sila natanong ni Steve kung may pinatay na itong kilala niya, matipid na sumagot lang si Arthur na meron na. Gusto kasing malaman ni Steve kung anong pakiramdam nito nang patayin ang kanyang ama na mas pinili siya kaysa sa kanya noon. Ganun pa man pinili ni Steve na manahimik na lang muna upang tapusin ang gagawin nilang misyon. Pagkatapos pinuntahan nila ang may ugnayan kay Dean upang alamin kung nasaan ito. Ayaw magsalita ng lalaki kaya ginamit ni Arthur ang anak niya upang pagsalitain na inakala niyang pinutol ang kamay ng anak kaya napaamin ito. Sa gusali kung nasaan si Dean, tinawagan siya ni Arthur at inalam kung magkano ang binayad sa kanya para sa buhay ni Harry. Sinabi ni Dean na 50 milyon at nakahanda daw itong hatian siya pero tumanggi si Arthur. Nagbanta naman si Dean na lalagyan niya ito ng malaking patong sa ulo at nagmamalaking bago ito makalapit sa kanya ay uunahan niya ito. Ipinahayag ni Arthur na nagawa na niya kaya agarang tinawag ni Dean ang mga tauhan para ilabas siya ng gusali. Hindi nila alam na nasa ibaba lang pala si Arthur na naghahanda sa paglabas niya kasama si Steve. Nang palabas na ang sasakyan nila kasalukuyan namang nanguha ng masasakyan si Steve upang gamitin sa plano nila ni Arthur. Pagdaan ng convoy ni Dean binunggo ni Arthur ang sasakyan ng tauhan nito saka sila pinaulanan ng bala at sumakay sa nakahanda niya pang truck sa tabi. Balak namang tumakas ni Dean pero sinalubong sila ni Steve at binunggo ang sasakyan ng unahang security niya na ikinagulat nito. Pag-atras nila dumating din si Arthur at binunggo ang sasakyan niya na siguradong hindi na siya makakalabas. Pagbaba ni Arthur ng truck dumating din si Steve, doon na nila pinaulanan ng bala si Dean na siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Matapos ang mga nangyari plano ni Arthur na lumayo na muna sila at magpalit ng pangalan kasama si Steve kung gustuhin niya. Sumang-ayon naman si Steve subalit napansin ni Arthur na nakuha ni Steve ang baril ni Harry na itinabi niya, hinala niyang alam na ni Steve ang katotohanan na siya ang pumatay sa ama nito. Dumaan na muna ang dalawa sa gasolinahan bago umuwi. Bumaba si Steve para magkarga at nagdahilang may bibilhin. Bago ito makaalis humingi ng tawad si Arthur sa lahat ng nangyari na maayos naman itong tinugunan, pero may balak pala si Steve kung saan plano niyang gumanti sa pagpatay nito sa kanyang ama. Nang makalayo si Steve pinasabog niya ang sasakyan ni Arthur habang naroon ito sa loob. Pagkatapos bumalik si Steve sa hideout ni Arthur na masayang naipaghiganti na ang ama, pinatugtog niya ang ipinagbawal sa kanya noon ni Arthur at kinuha ang sasakyan nitong nakatabi sa garahe. Nang paalis na si Steve napansin niyang may papel sa upuan na nakasulat na pag nabasa niya ito ay katapusan na niya. Natawa na lang si Steve hanggang sa biglang sumabog ng malakas ang sasakyan na ikinamatay niya at sumabog din ang hideout ni Arthur na tila ba nag-self-destruction. Sa huli, nakita sa security camera na may taong lumabas ng kotse bago pa ito sumabog. Nakalabas pala ng sasakyan si Arthur bago pa nangyari ang tangka sa buhay niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!